Ang high school student na si Mark ay pauwi kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Walter nang makita nila ang dalawang hot mama sa kabilang kotse. Sinubukan silang diskartehan ni Walter ngunit inisnab lang siya ng mga ito. Pag-uwi ay sinurpresa ng kanyang inang si Tanya si Mark dahil ika-18 kaarawan na nito. Isa sa mga bisita nila ay si Melanie, ang matagal ng crush ng binata. Maya-maya ay nakita niya ito sa banyo na naghahanda para sa kanilang pool party. Humingi ng tulong si Melanie na itali ang kanyang bikini, ngunit dumating ang kanyang overprotective na ina at siya na ang nagtali nito. Nakatitig lang si Mark sa kanyang crush mula sa malayo habang naliligo ito sa pool nang biglang istorbuhin siya ni Walter. Giit ng kaibigan na kung gusto niyang maka-escort kay Melanie ay dapat niyang paalisin ang nanay niya sa bahay para makapag-party sila. Nag-iisang anak si Mark at ang kanyang ama ay pumanaw noong bata pa siya kaya naman napaka-overprotective ni Tanya sa kanya. Nakipagkuntsaba si Mark sa katrabaho ng mama niya na si Randy dahil matagal na itong may crush kay Tanya. Hiniling ni Mark na edate nito ang kanyang ina. Nang makaalis na sila ay nagsimula na ang apat na mag-party. Maya-maya ay nakikipagtukaan na si Walter sa kaibigan ni Melanie, habang si Mark tahimik lang. Naantala ang kanilang party nang dumating ang isang pastor at inanyayahan sila na mag-Bible study. Sinabihan pala siya ng overprotective na si Tanya na bisitahin ang kanyang anak habang wala ito. Kinabukasan ay inutusan ng ina si Mark na pumunta ng hardware. Doon ay nakilala niya si Carissa na isang hot mama at tinulungan niya itong pumili ng magandang shower head. Pinasalamatan siya ng hot mama at tila naakit ang binata habang nakatitig sa kanyang likuran. Sa labas ay tinanong siya ni Carissa kung matutulungan ba siya nitong ayusin ang kanyang shower. Nag-aalangan si Mark dahil babalik pa siya para tulungan ang kanyang ina. Sabi ng ginang ay babayaran niya ito kaya pumayag din ang binata. Sa bahay ay inayos ni Mark ang kanyang shower at nang sabihin niyang okay na ay hinubad ni Carissa ang kanyang tuwalya at sinabing susubukan niya ito. Tinanong din niya ang binata kung gusto ba nitong samahan siya. Sa una ay kinakabahan pa si Mark, ngunit maya-maya ay hinubad niya ang kanyang damit at sumama kay Carissa. Ang dalawa ay nagsalpukan ng maraming beses sa araw na iyon. Sinabihan ni Mark ang best friend tungkol sa hot mama na nakasalpukan niya at hindi makapaniwala dito si Walter. Nang gabing iyon ay tinanong ni Tanya kung bakit nakabihis ang anak niya at sagot ni Mark ay meron siyang date. Tinanong ng ina kung si Melanie ba ito at sumagot ang binata ng hindi. Sa kanilang date ay ikinuwento ni Mark kay Carissa ang tungkol sa app na kanyang ginawa. Sinabi ng hot mama na meron siyang kaibigan sa Intel na maaaring maging interesado dito. Naging excited si Mark ngunit sabi ng babae na kung tutulungan niya ito ay kailangan niya ng kapalit. Binulungan niya si Mark bago pumunta ng banyo. Isang lalaki ang lumapit sa binata at sinabihan siyang umalis na habang maaga pa, ngunit hindi siya pinansin ni Mark. Pagbalik ni Carissa ay pumunta sila sa kanyang bahay kung saan nagpalipas ng gabi ang binata. Kinabukasan ay pinagalitan ni Tanya ang anak dahil hindi man lang ito tumawag kagabi at nag-aalala siya dahil iba na ang ikinikilos nito. Bago siya umalis ay sinabihan siya ni Tanya na maghahanda siya ng hapunan, ngunit sabi ni Mark ay baka hindi siya uuwi ng bahay mamaya. Mas naging madalas ang pagsasama nila Mark at Carissa. Nalaman niya na namanan ni hot mama ang kayamanan mula sa dati nitong asawa na namatay 5 taon na ang nakakaraan. Nagpalagay siya ng lotion kay Mark at maya-maya ay nagsalpukan na naman sila. Isang gabi habang naliligo ang kanyang anak ay tiningnan ni Tanya ang kanyang telepono. Nalaman niya na ang pangalan ng babaeng dinidate ni Mark ay Carissa. Nang gabing iyon ay uminom ng pills ang hot mama at tila nagkakaroon ito ng mental breakdown. Maya-maya ay pumunta siya sa bahay ni Mark para isorpresa ito at ang kanyang ina. Nagulat si Tanya dahil halos kasing edad lang niya si Carissa. Habang naghahapunan ay tila tahimik ang lahat hanggang sa kinwento ni Carissa ang tungkol sa app na ginawa ni Mark. Sabi niya na pag naging matagumpay ito ay hindi na kailangang magkolehiyo ng binata. Nagalit si Tanya at sinabi na merong scholarship sa Princeton ang anak niya. Giit niya ay hindi rin siya sang-ayon sa kanilang relasyon. Sumagot si Carissa at sinabing hindi na bata ang anak niya. Ininsulto siya ni Tanya kaya nagpasya si Carissa na umalis na lang. Humingi ng tawad si Mark at sinabi ni Carissa na ang tunay na lalaki ay hindi kailangang humingi ng pahintulot sa kanilang mami. Maya-maya ay nakita ni Tanya ang anak na umalis kasama ang babae. Pagdating nila sa bahay ay pinusasa ni Carissa si Mark sa hawakan ng pool at pinaligaya ito. Samantala, tinignan ni Tanya si Carissa sa internet at nalaman niya na isa rin itong byuda kagaya niya at ang dati nitong asawa ay isang matandang ngunit mayamang lalaki. Kinabukasan, pumunta si Tanya sa bahay ni Carissa para humingi ng tawad. Giit niya ay naiintindihan niya ang pinagdadaanan nito dahil pareho silang byuda. Sabi ni Carissa ay nakakaawa siya at pinayo niyang umuwi na lang ito. Sinabi ni Tanya na matatauhan din si Mark isang araw at iiwan siya at sumagot naman si Carissa na baka siya ang maiiwan. Sinabihan ni Carissa ang binata na doon na tumira sa kanya, ngunit sabi ni Mark ay kailangan pa siya ng kanyang ina at di rin tatagal ay aalis na siya para magkolehiyo. Nalungkot si hot mama at sinabihan siyang umuwi na. Kinwento ni Tanya kay Randy ang kanyang pag-aalala para sa kanyang anak at pinayuhan siya nito na hayaan niya si Mark na matuto sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit sagot ng ina ay isang baliw na babae si Carissa. Nabanggit ni Randy ang crush ni Mark at nagkaroon ng ideya si Tanya na imbitahan si Melanie.
Sa video call ay humihingi ng tawad si Mark kay Carissa at tinanong niya kung maaari ba niya itong puntahan. Bigla siyang tinawag ng kanyang ina para bumaba. Dinala pala nito si Melanie sa bahay at mukhang na-excite si Mark. Sinabi niya kay Carissa na hindi siya matutuloy ngayon kaya bukas na lang sila magkikita. Pagbaba niya ng tawag ay lubhang nagalit si Carissa. Pagkatapos magtanghalian ay sinabihan ni Tanya ang dalawa na mag-date at lumabas hanggat gusto nila. Nahiya si Mark at tumawa naman si Melanie. Lumabas ang dalawa para mag-ice cream at nag-usap buong gabi. Nang maglaon ay naghalikan ang dalawa at lingid sa kanilang kaalaman ay nakamasid lang si Carissa mula sa malayo. Nang papauwi na si Melanie ay biglang sumulpot si Carissa sa likuran. Habang hawak ang kutsilyo ay sinabi ng babae na sa kanya lang si Mark at binalaan siyang wag na makipagkita dito. Bago umalis ay sinugatan niya ang pisngi ng dalaga. Sinubukan ni Mark na tawagan si Melanie buong araw ngunit hindi ito sumasagot. Sinabi niya kay Walter na gusto na niyang makipaghiwalay kay Carissa para maligawan na niya si Melanie. Nang hapong iyon ay pumunta si Walter sa bahay ni Carissa para sabihin gusto na ni Mark na makipaghiwalay. Inalok niya ang hot mama na siya na lang ang ipalit, ngunit tila nagalit si Carissa at naglabas ng kutsilyo. Sa wakas ay natawagan na ni Mark si Melanie ngunit hindi niya makita ang mukha nito. Sabi ng dalaga ay hindi na sila dapat magkita at nang tanungin niya kung bakit ay ibinabalang nito ang tawag. Pagkatapos ay tinawagan siya ni Carissa at sinabi na gusto siyang makita ng kaibigan niya sa Intel para talakayin ang kanyang app. Pagkatapos ng meeting ay humanga ang executive sa app ni Mark, ngunit giit niya ay meron ng ibang kumpanya na naglabas ng kapareho nito. Gayunpaman, inalok niya si Mark ng trabaho sa kanyang kumpanya kapag handa na ito. Pag-alis ng lalaki ay pinayuhan siya ni Carissa na kunin na ang trabaho para hindi na siya magkolehiyo. Nakiusap si Mark na huwag na siyang tulungan dahil gusto niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Nang papaalis na siya ay hinampas siya ni Carissa ng bote kaya ito hinimatay. Nag-aalala na si Tanya dahil mahigit isang araw nang hindi niya makontakt ang anak. Sinubukan niyang tawagan si Walter ngunit hindi rin ito sumasagot. Nagising si Mark na nakatali sa loob ng sauna at ipinahiwatig ni Carissa na ganoon din ang ginawa niya sa kanyang dating asawa. Bago umalis ay tinorture muna niya ang binata gamit ang matalas na bakal. Pagkatapos ay nag-text siya kay Tanya gamit ang telepono ni Mark. Maya-maya ay dumating si Tanya at pinapasok siya ni Carissa. Binigyan niya ito ng handcuff at sinabing isuot iyon kung gusto niyang makita ang anak. Dinala niya si Tanya sa sauna at nag-iwan siya ng baril para magpasya ang ina kung babarilin ba niya ang sarili o ang kanyang anak. Samantala, nag-aalala si Randy dahil hindi niya makontakt si Tanya kaya nagpasya siyang hanapin ito. Lumipas ang mga oras ay nagsimulang mahilo ang dalawa sa init ng sauna. Babarilin na sana ni Tanya ang sarili para iligtas ang anak, ngunit nagkaroon siya ng ideya. Nakarinig si Carissa ng putok ng baril kaya pinuntahan niya ito. Nakita niya si Tanya na nakahandusay sa sahig at nang suriin niya ito ay bigla siya nitong hinampas ng bato. Nagbunaw ang dalawa hanggang sa idiin ng ina ang ulo ni Carissa sa mga mainit na bato dahilan para mahimatay ito. Nakalabas ang mag-ina sa sauna ngunit sinundan sila ni Carissa. Aatakihin na sana niya ang dalawa nang biglang may sumaksak sa kanya at iyon ay si Randy na dumating para iligtas sila. Natagpuan din niya si Walter na itinago sa loob ng kahon. Makalipas ang isang buwan ay naghahanda na si Mark na umalis para magkolehiyo kasama ni Melanie. Sa wakas ay nagkaroon na ng lakas ng loob ang kanyang ina na pakawalan ng kanyang anak at naging emosyonal ito nang magpaalam siya kay Mark. Pag-alis nila ay dumating naman ang bagong kasintahan ni Walter, isang mayamang senior citizen na byuda. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.